Please, you need to do this, anak. Makakabawi din kami sa'yo, Lovely. Paano pa po kayo makakabawi kung masisira na po ang buhay ko, Dad? Pero sino naman ang magsasakripisyo para sa ating pamilya? Kung ikaw lang naman ang anak namin. Tanong ng kanyang ina. Dalawa talaga sila, pero namatay ang ate niya dahil sa malubhang sakit. Sumabay pa ang pagbagsak ng negosyo nila na dahilan ng problema nila ngayon. Ilang araw na lang, makukuha na ng bangko ang bahay nila, kaya kung hindi sila gagawa ng paraan, baka sa lansangan sila tumira. Inalok ng dating business partner ng ama niya ang kanyang mga magulang. Ngunit kung tutulong daw ang mga ito, nais daw ng kapalit. At iyon nga ay ang pagpapakasal niya sa bunsong anak ng mga ito. Nais na daw kasi nila ng apo na mula sa disenteng pamilya ang magbibigay. Since tinitingala naman sila noon dahil nga sa maayos nilang reputasyon, ay iyon daw ang naging dahilan. Bibigyan ko lang po sila ng apo, tapos makikipaghiwalay na po ako. Ayaw ko pong matali sa lalaking hindi ko naman mahal, na hindi ko nga kilala. Ito ang kondisyon niya na pinayagan ng kanyang ama. Magbibihis lang po ako. Matamlay niyang paalam bago dumiretso sa silid niya. Basta para sa pamilya, bahala ka na po sa akin. Nakapikit na sambit niya bilang paghingi ng gabay sa desisyon na ginawa ng pamilya niya para sa kanilang future. Sa malaking mansyon na tila ba palasyo, nakaupo sa wheelchair ang isang lalaki na may balbas at may kahabaan na ang buhok. Parang ang hindi na naliligo. Inisip niyang baka kapatid lang ito ng mapapangasawa niya, kaya siya'y nakampante. Iha, thanks for coming. Nakipagbeso ang ginang sa kanya bago tumabi sa lalaki na naka-wheelchair. This is my son, Donato. Nice to meet you, Donato. Inabot niya ang kanyang kamay na tinanggap naman ito. Siya ang mapapangasawa mo. Napaawang ang labi niya dahil sa gulat, ngunit nagawa niyang itago ang dismayado niyang muka. Hindi naman sa ito'y pangit o dahil baldado, pero kasi paano itong makakabuo ng anak? Iniwan na muna sila ng pamilya nila upang sila'y makapag-usap. Anong tingin yan? Mukha ba akong nakakaawa? Nakangisi nitong tanong. Ha? Hindi naman. Baldado lang ako, hindi ako baog. Pero mukha kang walang ligo. Hindi niya maiwasang sabihin. Ayaw kasi niya talaga na nagsisinungaling. No offense. Habol niya bago ito sinuri muli ng tingin. Ikinagagalak kong makilala. Pinutol siya nito. Sa unang gabi natin, ihanda mo ang sarili mo. Masisira ang kama. And I'll make sure na mawawalan ka ng malay. Paniwalaan mo ko o hindi, that will happen. Sininok si Lovely sa sinabi nito. Bakit sininok ka, nak? Uminom ka muna ng tubig. Inabot ng ina ni Donato ang tubig sa kanya. Nakaharap na sila sa hapagkainan at talagang pinagtabi pa sila ng bastos na mapapangasawa niya. Hindi tuloy mapakali ang pakiramdam ni Lovely dahil para siyang sinasakal katabi si Donato. Celine, maraming salamat sa pagtanggap ninyo sa aming pamilya. Lalong-lalo na sa anak kong si Lovely. Hindi sa pinagmamayabang ko, pero graduate sa kilalang universidad si Lovely. Napakagaling niyang nurse, ngunit dahil nga sa naging problema namin, kinailangan niyang mag-leave pansamantala. At sa tingin ko, kapag ikinasal na sila, talagang iiwanan niya ng kanyang propesyon. Paliwanag ng ama ni Lovely na hindi talaga niya gusto, pero bilang mabait na anak na handang magsakripisyo para sa pamilya nilang lumulubog na, hindi na lang siya umimik pa. Sad to hear that. Pero sa tingin ko naman ay maaari nilang pag-usapan ni Donato ang mga bagay-bagay. Lalo't parehas naman silang may propesyon. It's kinda unfair actually for her. So I think they can talk about it naman, hindi ba? Bumaling pa ito kay Donato na sa pagkain lang nakatuon. Napatango si Donato. Yeah, pero sa kalagayan ko, mas kailangan ko siya para makasama sa bahay. Malamig nitong tugon na may punto din naman kasi nga'y baldado ito. Mukhang isusuko na niyang trabaho niya at si Donato na lang ang kanyang aalagaan. Ayos lang po kasi understand the situation. Napatingin siya kay Donato. I'll do everything po para worth it yung perang ibibigay ninyo sa pamilya ko. Hindi po yun masasayang kasi bilang ganti po, aalagaan ko ng maayos si Donato.
Sukal na sukal sa loob niya ang inilalabas ng bibig niya. Si Donato'y napatigil sa pagkain, habang ang mga magulang nito ay natahimik din. Malaman kasi ang nilalaman ng paliwanag niya at mga pakitang tao na pangako. At alam niyang gets na gets ni Donato ang kanyang pinupunto, kaya ito'y natigilan. Napainom ng tubig ang ama ni Donato na parang nasagi niyang ego. Ngunit napansin agad ito ng ama niya at humingi agad ng pasensya. Pasensya na pare sa inasal ng anak ko. Celine, Donato, pasensya na. Masakit para kay Lovely na ganito ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Napabuntong hininga siya bago tumayo mula sa parenting pagkakaupo. Masama man ang loob, yumuko siya sa mga ito bilang pagpapakita ng respeto at paghingi ng pasensya. Sorry po, nabigla lang po ako. Wala po kong ibang ibig sabihin. Nais ko lang pong gawin ang best ko bilang magiging asawa ni Donato. Umaliwalas ang mukha ng ama't ina niya. Habang ang ama ni Donato at ang inang si Celine, napangiti na rin naman. Maupo ka na't kumain, wika ni Alfred na ama ni Donato. Nauunawaan namin na mahirap ito, lalong-lalo na sa side ninyong mga anak. Pero sana maunawaan ninyo na upang masecured ang pera na pakakawalan namin, kailangan ninyong matali sa isa't isa. Bigyan nyo kami ng apo at ibibigay rin namin ang mga nais ninyo. Especially you, Donato. Tinitigan ito ng amang si Alfred. I'm doing this for you. Dagdag pa nito na hindi naman kinibo ni Donato. Napatingin lang ito tila walang gana. So stop acting like a kid at umakto sa edad mo. Gumawa ng desisyon na nararapat o sirain ang buhay mo. Yun lang ang dalawang maaari mong pagpilian. Seryoso at malaman na paliwanag ni Alfred kay Donato bago siya nito hinarap. Iha, tanging apo namin ang magiging priority mo. Wala akong pakailam kung magmahalan kayo o hindi. Basta ang buong isang taon ninyo, gagawin ninyo ang inyong makakaya para mabigyan kami ng apo. Garapalan na. Walang ganang sambit ni Donato na tila tutol sa mga sinasabi ng ama niya. That's business, son. Excuse me. Paalam nito bago pinaandar ang remote control na electric wheelchair. Nakita niya ang ama niyang sumisenyas na sundan si Donato. Sa food na nga lang siya nasisiyahan, naudlot pa. Inis na nagpaalam din siya at sinundan si Donato na daig pa ang babaeng may regla. Why are you here? Nakataas pa ang kilay na anito. Do I have a choice? Imbis na sumagot, sarcastic ang tanong niya. Malamang inutos sa akin. Sunod ka naman ang sunod sa kanila. Napakawalang kwenta talaga nitong magsalita. Feeling naman ito gusto niya itong sundan. Nasusuka nga siya dahil feeling pogi ito. Mukhang wala namang ligo. Parang siya hindi tagasunod sa magulang ah. We're in the same boat, Donato. Reklamo ka ng reklamo at nagkokomento pa. Parehas lang naman ang sitwasyon natin. Hindi kita gusto. Natawa ng malakas si Lovely. Tingin mo gusto kita? Maligo ka bago ka mag-inarte sa akin. I like my style. Lahat ng tao may trip na style. At hindi mo pwedeng pakailamanan yun. Style ba talaga o katamaran lang? I wonder kung pati betlog mo malibag na din. Natatawang tanong pa niya sa isipan. Natapos ang usapan sa pagitan ng kanilang mga magulang. Wala nang naging tutol pa. Nakilala na rin nila ang isa't isa. At masasabi ni Lovely, nagabayan na lang talaga siya para makapag-survive. 1 week na preparation for the wedding. Walang wedding proposal. Ni walang pamamanhikang naganap. Pure business, para bang nagpalitan lang ng pera. Smooth transactions, eka nga nila. Dahil pati pag-aasawa, pwede nang idaan sa pera-pera, basta parehas makikinabang. Ingat sa honeymoon, Donato. Ingatan mo ang asawa mo, ha? Be careful, at huwag madaliin, lalo't parehas pagod because of the wedding. Bili ni Celine na ina ni Donato. I'm so happy na manugang na kita, Lovely. Let's chikahan na lang kapag hindi ka naabala, okay? May kilig pa ang boses ng ginang. Okay po, see you on Friday po. Sagot ni Lovely bago sumakay sa kotse. Saturday ngayon, and until Wednesday ang honeymoon vacation nila sa isang resort malapit lang sa kanilang bayan. Doon na diretso nila since 7:00 pa lang naman. Maaga nilang tinapos ang party dahil kailangan na rin naman nilang magpahinga.
Naiwan ng ilan sa mga bisita pero silang mag-asawa, nagpaalam na't aware naman ng mga bisita sa pag-alis nila. May driver sila na siya ring umaalalay kay Donato pasakay at pababa sa kotse. Isinandal na muna niya ang sarili sa upuan. May kaba pero hindi niya pinapansin para hindi lumala. Bumabalik kasi sa isipan niyang sinabi ni Donato sa unang meet nila. Magigiba daw ang kama at mahihimatay siya. Parang gusto niya na nga ring matawa. Kasi paano naman yun gagawin ng isang baldadong lalaki, di ba? Dahil din pala sa wedding nila, ay naging maayos si Donato. Lumabas ang itinatago nitong gwapong muka. Lalo na ngayon, naahit na ang balbas at ang buhok nito na parang alambre lang nitong nakaraan. CEO ang dating nito, makalaglag panty para sa iba, pero hindi naman para sa kanya. Pogi ito at hot, pero hindi siya madaling mahulog sa lalaki na hindi naman niya kilalang lubos. Manong, salamat ah. Sambit niya nang maihatid sila at maibaba na nito si Donato. Maaga mo na lang kaming sunduin sa Webes, Manong. Bili ni Donato bago nauna na sa loob ng nirent nilang bahay. Sa kanya ba naman ipinabitbit ang mga dala nilang pamalit? Napairap na lang si Lovely at pinakalma ang sarili. Gabi na, masisira ang night routine ko if magagalit ako. Wika niya sa sarili bago binitbit ang maleta na kinalalagyan ng mga damit nila. Nakagayak na kasi ito before pa ang wedding. Nakaplano na ang lahat kaya go with the flow na lang si Lovely. Imbis na maimbiyer na palagi kay Donato. Dumiretso na siya sa shower room para maglinis ng katawan. Sobrang init kasi kanina kaya pawisan na talaga siya. Sinadya niyang tagalan para makatulog or mainip na si Donato. Ngunit paglabas niya, mulat na mulat pa ang loko. Nakangisi itong tumigil sa pagsiselfone. Wait for me. Wika nito bago pumunta na din sa shower room. Ngunit wala siyang balak na magpabomba o isuko ang bubelya at bataan niya tonight kaya naman nagmadali siyang mag-apply ng mga skincare bago humiga na sa kama upang matulog. Ngunit ilang minuto lang, naramdaman niya na lumabas si Donato sa shower room. Ayaw niyang magmulat, basta paninindigan na lang niya na siya'y tulog. Ilang sandali pa'y tahimik na. Parang may mali kasi sobrang tahimik. Hindi rin niya nararamdaman na humiga ito sa tabi niya. Gustong-gusto niyang imulat ang mata niya. Pero natatakot siya na baka pagmulat niya, maganap na ang bembangan. Mangyayari naman talaga yun kasi kasal na sila at kasama sa pagsasama nila yun. Ngunit pwede bang sa ibang araw na lang? Bukod sa pagod siya, hindi pa siya readyng tumanggap ng large size. Ngunit pagmulat niya, nakita niya itong nakatayo sa gilid kung saan siya nakaharap. Let's do it, Lovely. Sinabi ko naman sa'yo, magigiba ang kama at mawawalan ka ng malay, di ba? Patutunayan ko sa'yo ngayong gabi na kaya ko. Nanlaki ang mata ni Lovely dahil nakatayo ito. Nakakatayo ka? Halos hindi makapagsalita ng maayos si Lovely dahil sa pagkautal niya. Hello, sino ba namang hindi magugulat, di ba? Baldado si Donato. Yun ang ipinakilala nito sa kanyang kalagayan. Tapos ngayon, makikita niyang nakatayo ito sa harapan niya. Sinampal-sampal ni Lovely ang sarili niya dahil baka panaginip lamang, baka napasarap lang ang tulog niya. Tapos kung ano-ano nang na-imagine. Ngunit pagsampal niya sa sarili, parang ginising ang diwa niya sa sakit. Napalakas kasi ang sampal niya. Namula patuloy ang pisngi niya sa sariling katangahan. Let's do it. May karapatan naman ako, di ba? Asawa na kita. So can we? Humingi ito ng permiso. Ngunit napalundag si Lovely palayo sa asawa. Wait lang, hindi pa ako ready. Tsaka ipaliwanag mo muna sa akin kung paano nangyaring nakakalakad ka na. Gulong-gulo si Lovely. Ikaw ba? May sapa ka sa utak? Wala ba? Baka kasi may sakit ka, di ba? Maganda nang nalilinaw. Bakit mo naman kasi pagtitiripan ng pamilya mo na baldado ka tapos hindi naman pala? Pagaksyang natawa. Ngunit napairap lang ito bago sumagot. Lovely, my parents know about it. I told them na wag sabihin kasi gusto kong malaman kung anong magiging first impression mo sa akin. And also, alam din na magulang mo ang plinano ko. So, siya lang pala itong naloko? Para pala siyang tanga. Sinamaan niya ito ng tingin. So, what's my first impression base sa nakita mo? Hamon na tanong ni Lovely bago pumamewang. Disgusted, disappointed at parang pinaparusahan ng ekspresyon.
It's because mukha kang walang ligo, not because of your disability na peki naman pala. Napabuntong hininga siya bago naupo sa kama. Really? But it's part of it. Even the hairstyle. By the way, wig lang naman yun. Seryosong paliwanag nito bago siya nilapitan. Let's do it, lovely. Muling aya nito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. At yan, make sure na magiging gentle ka. Kasi ito ang unang karanasan ko, Donato. Ayaw kong masira ang unang experience ko. Bili niya ng maayos. Isa-isa na sana niyang tatanggalin ang mga bagay na nasa kanya pero pinigilan siya nito. Let me do that. Basta kumalma ka lang. Seryoso nitong utos. Mahigpit kang kumapit, lovely. Dahil para kang lilipad sa gagawin ko. Bilin pa nito na nakapagpasinghap sa kanya at nakapagbigay kaba. Mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil talagang kinakabahan na naman siya. Inihiga siya ni Donato ng madahan. Nakatitig lang si Donato sa kanya. Donato? Ano yan? Pakita naman. Curious niyang tanong nang may inilalabas ito na hindi niya makita. Are you sure? Paniguradong tanong nito na ikinatango niya. Ngunit kamuntik na siyang mapatakbo pabalik sa bahay ng magulang niya nang makita ang bagay na iyon dito. Parang malalagot yata ang hininga niya. Confirm, mahihimatay o mamamatay lang ang mangyayari sa kanya. Bakit ganyan naman yan? Hindi niya mapigilang tanong. I don't know, but you will like it eventually. Maloko ang ekspresyon nito sa kanya. Mariin siyang napapikit. So embrace the impact na lang pala to. Bulong niya sa sarili bago napakapit sa headboard na hindi naman kalakihan kaya abot ng kamay niya. Napatitig si Donato sa asawa niyang si Lovely. Pagod at bagsak ito. Natawa siya nang marinig itong maghilik. Kumot lamang ang nakatakip dito. Umalis siya sa kama para magpahinga muna. Since resort naman to, tumalon siya sa swimming pool para mahimasmasan dahil mukhang hibang pa siya kay Lovely. Pribado ang resort, walang nakakapasok sa nirent nilang bahay. Ngunit sa labas, maraming turista at mga kapwa niya Pinoy na aktibo pa rin dahil may night party. Sa paglabas kasi sa bandang una-unahan ay dagat na ang makikita. Hindi na siya lumabas pa, sumilip lang siya. Bumalik na rin siya sa kama katabi ni Lovely matapos magbihis at magpatuyo ng buhok niya. Bandang 2:00 na siya nakatulog kaya expected na niyang tanghali ang gising niya. Nagising si Donato sa narinig niyang pagdaing ni Lovely. Napamulat siya ng mata at agad na hinanap ang asawa. Nakita niya ito sa gilid na iniindang parte nitong pribado. Ngunit nang makita siya nitong gising, bigla itong umayos na para bang walang iniinda. Sa kama ka na lang muna. Ipagluluto kita ng almusal mo. Dapat mong ipahinga yan. Bilin pa niya pero umiling-iling ito. Baka sa nangingitim na ilalim ng mata nito ang puyat. Busog ako. Hindi na natin nagawang mag-dinner ng maayos kagabi dahil sa daming bisita. Ipahinga mo lang yan, mawawala din. Sa una ganyan talaga. Lalo at mas nagpahirap sa iyo ang size ko. Pag-amin niya, bago na paiwas ng tingin kasi masama ang tingin nito. Sabi kasi dahan-dahan, be gentle, pero para kang nakikipagkarera kagabi, wala ka namang kalaban. Ito ang unang beses niya na narinig niyang nagtaas ng boses si Lovely. Akala talaga niya, mahinhin na panay ngiti lang ito, pero para din pala itong dragong magalit. Bakit, ano bang mali sa ginawa ko? Maang-maangan pa si Donato na mas nakapagpainis lang kay Lovely. Halos lumipad ako para lang sa kaalaman mo. Itinuro nito ang kama. Nasira mo nga, para kang halimaw. Natawa siya. Naiinis na napatayo ito at pilit na gumagalaw kahit napaika-ika na. Ngunit hindi pa ito nakakaupo sa kama nang bigla itong mawalan ng malay. Maagap lang siya kaya nasalo agad niya ito at hindi tumama ang katawan o ulo nito sa lapag. Marahil dahil sa pagod o kaya sa pagbigay ng katawan nito kaya naman nawalan ito ng malay. Inhiga na muna niya si Lovely at sinuri kung dapat na ba siyang tumawag ng ambulansya para maidala ito sa hospital. Ma'am, she's fine. Oo, nadala ko na siya sa hospital. Ilang beses na ipinaliwanag ni Donato na sinusuri na si Lovely ngayon. Dahil sa hindi ito nagising agad, tumawag na talaga siya ng ambulansya. I told you,
Ingatan mo si Lovely. She's innocent, Donato. Sana naman hindi mo minadali yung tao. Pinagalitan pa siya ng kanyang inang si Celine. Hindi ko ipapaalam sa magulang niya sa ngayon. Pero pag hindi pa siya naging maayos, tatawagan ko na sila. Update kita later. Wika na lang niya bago ibinaba na ang tawag. Dok, kamusta siya? Tanong niya sa babaeng doktor na sumusuri kay Lovely. Wala namang problema, sir. Okay lang yon dahil natural lang na maramdaman niya yon pagkatapos niyong gawin ang bagay na yon. Puyat din si ma'am, kaya naging dahilan na din ang pagkawalan niya ng malay. Wala naman akong makitang problema, sir. So walang dapat na ikabahala. Hintayin na lang natin siyang magising. Paliwanag nito, kaya nakampante na siya na maayos naman pala si Lovely. Pwede ba siyang maging pregnant agad in 1 week? Tanong pa niya na ikinangiti ng doktora. Yes, is it possible, sir? May mga ipiniliwanag pa ito kung nais talaga nilang magkaanak agad. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ng doktora, nagising si Lovely. Bala ko nang tawagan ng magulang mo kung hindi ka na magigising. Wika niya sa asawa bago inayos ang kumot nito. Baka kalabas ka na rin naman. So may tutuloy pang staycation natin dito sa lugar na to. Napabuntong hininga si Lovely bago nagsalita. Bakit dinala mo pa ako dito? Nakakahiya na malaman nilang dahil sa first night natin, kaya ako na hospital. Malay ko ba, kung buhay ka pa kanina, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Sagot niya bago binuksan ang food na in-order niya kanina. Sa Bembang alam na alam, pag mga ganitong emergency walang alam, halatado ka. Napairap pa ito sa kanya. Gusto ko na lang umuwi agad. Napapalatak pa ito at tumagilid ng higa para hindi siya makita. Itinigil ni Donato ang paghahanda ng pagkain dahil mukhang ayaw naman ito. Nakalabas naman si Lovely sa hospital. Gumawa pa ng eksena si Donato, kaya hindi pa man din siya nakakaupo tumatawag ng magulang nito. Nasabi na pala ni Donato na nawalan siya ng malay. Maayos na po ako. Salamat po sa pag-aalala sa akin. Hiyang-hiya siya pero tiniis na lang niya. Binaba na nito ang tawag kaya siya naman ay napatitig kay Donato. Hindi ka man lang ba magsasorry? Me? Why? Itong ginawa mo sa akin, sobrang atat mo. Muntik na ako magpaalam sa mundo. Sorry kasi masyado kong malaki for you. Nakangising wika nito bago siya sinuri ng tingin. Let's do the second time tonight. Sabi pa nito bago siya iniwan. Hindi pa naman siya gumagaling. Unang araw pa lang nila ni Donato pero parang impyerno na ito kay Lovely. Lalo't kasama pa ang mahilig na lalaki. Sira na talaga daily routine niya at night routine. Napabuntong hininga siya bago isinandalang sarili sa sofa. Nakabalik na sila sa rest house. 12:00 na sila nakalabas. Sakto pa ng halian. Upang hindi na mag-abalang magluto, sinabihan na lang niyang mag-order si Donato. Hinahanda nito ang pagkain kaya nagpapahinga muna siya sa sofa. Tolerable naman ang nararamdaman niyang hapdi at kirot sa kanyang pechay kaya hindi naman talaga siya nag-iinarte. Si Donato lang naman ang OA. Nawalan lang siya ng malay dahil sa pagod at puyat. Yun lang yun. Hindi na nga dapat siya dinalang hospital kasi nakakahiya talaga na sa unang gabi nila, kinaumagahan nag-pass out siya. Let's eat. Anyaya nito na ikinatango niya. Gutom na rin naman na kasi siya. Nilantakan na agad niya ang pagkain. Ngunit natigilan siya habang nakasalpak ang pagkain sa bibig niya. Nang makitang tinatawanan siya nito, hindi siya makapagsalita dahil full ang bibig niya kaya tinitigan niya lang ito. Kumain ka na. You need more energy for our second night. Nakakaubos talaga ako ng lakas. I told you, kaya ko. Bakit parang atat na atat kayatang mabuntis ako? Bigla niyang naitanong nang maubos ang pagkain sa bibig niya. Yeah, that's exactly what I wanted. Para naman mabigyan na natin sila ng apo. And then we can do whatever we want, diba? Unang-una kong gagawin ay ang mag-file ng, hindi lang ikaw nakaisip niyan. Putol niya dito. So pinapamukha pala nito? Akala ba nito hindi niya naisip yun? Sige, itodo na nila to. Gawin nila ang lahat para makalaya na sila. Napangiti siya ng bahagya bago nagsalita muli. Hindi na ako tutol sa mga plano mo. Para lang mabilis nating magawa to. Gusto mo, araw-gabi pa Ipangako mo lang na mabubuntis mo ko ng mabilis para makawala na rin ako sa'yo. Ayaw ko sa sinungaling na lalaki na may malaking talong.
Madiin ang pagkakasabi niya habang titig na titig kay Donato. Tinapos na niya ang pagkain niya. Ikukondisyon ni Lovely ang sarili niya, lalo na ang katawan niya, para sa gera na magaganap mamaya. Lumabas na muna siya upang makapagpahangin at makapasyal-pasyal naman kasi sayang naman ang staycation nila. Mukha pa namang magandang napili ng magulang nito na place for their honeymoon. 8 p.m, nasa isang room na sila. Parehas nang tapos mag-shower at bilang panggalit sa talong ni Donato, naka-lingerie siya. Hindi naman sa kanya galing ang lingerie na to, kundi sa ina ni Donato. This is it, bahala na. Basta ang plano, mabuntis agad siya. Para pag nabuntis na siya, magsasubmit na agad sila ng annulment. Dahil bibilang lang ng taon yun bago ma-approve, kailangan nilang maging advance. Dito lang sila nagkasundo ni Donato dahil parehas naman pala ang kanilang plano. Lovely? Napakunot ang noo niya nang tumigil si Donato sa paggalaw. Bakit? May problema ba? Parang nag-lock. Hindi ko maalis. Para siyang naging taong bato na hindi nagalaw sa sinabi ni Donato. Matatawag na yata ni Lovely ang lahat ng pwede niyang matawag dahil sa sinabi ni Donato. Ngunit bigla itong natawa ng malakas. Sana, nakikita mo ang ekspresyon ng mukha mo, Lovely. It's so funny cause takot na takot ka. I'm joking. Tapos na ako. Kaya naisip kong magbiro sa'yo. Wika pa nito bago lumayo sa kanya. Donato? Seryoso siya nang tawagin ito. Nakatitig sa kisame si Donato nang dakmain niya ang bagay na iyon dito. Gusto mo? Itorta ko to? Sa susunod na magbiro ka ulit ng ganon, hindi ako magdadalawang isip na pisakin ng mga to. Pananakot niya bago pa dabog na umalis sa kama. Sa sofa ka matulog. Buong lakas pa nasigaw niya bago pumasok sa banyo. Di naman ni Lovely ang mabilis na tibok ng puso niya dahil sa sobrang kaba kanina. Wala na nga siyang nararamdamang kilig, pinapasakit pa ni Donato ang ulo niya. Napailing-iling si Lovely bago binuksan ang shower dahil ipapaligo na lang niya ang inis na nararamdaman kay Donato kahit na naligo na siya kanina. Baka kasi sumabog siya sa galit, lumalabas ang pagiging tarantado niya. Nurse ka pero kinakabahan ka? Mararamdaman mo naman yun eh. Wika pa nito na ikinapikit niya ng mariin habang kuyom ang kamao. Bakit? Sa lahat ba ng oras prepared ako? Buisit kang lalaki ka. Lumayo-layo ka sa akin. Baka hindi kita matansya. Paglabas ni Lovely, wala si Donato. Nakahinga siya ng maluwag bago dumiretso na sa kama para ipahinga ang sarili. Makirot na naman ang pribadong parte niya. Dahil nga, napangalawahan na naman ng walang awang si Donato. Ipinikit niya na ang kanyang mga mata upang dalawin na ng antok. Sana matapos ng staycation nila. Dahil bagot na siya imbis na mag-relax. Paano ba siya makakapag-relax kung si Donato ang kasama niya? Pag-uwi nila, nais niyang linawin na may kanya-kanyang properties pa rin sila. Since sinabi naman ng ina nito na maaari siyang magtrabaho, depende sa kanilang mapag-uusapan. Hindi rin naman baldado si Donato, kaya wala itong maidadahilan para mabinbin siya sa bahay. Hindi siya magiging full-time housewife. Sayang ang pinag-aralan niya para sa propesyon niya. Handa naman siyang gampanan ng duty niya as a wife, basta bigyan rin siya nito ng kalayaan. Nakulong na nga siya sa forced marriage na to eh. Ibalato na sana ni Donato ang kalayaan niyang magtrabaho at gampanan ng duty niya as a nurse. Naramdaman niya na tumabi si Donato sa kanya. Tulog ka na ba? Bakit na naman ba? Mahinahong tanong niya habang nakatalikod pa rin at nakapikit ang mata. Sa pagbalik natin, balik na rin sa normal ang lahat. Me as a CEO and you as a nurse. Napataas ang kilay niya nang magmulat pero hindi siya nagsalita. Si Donato ay nagpatuloy lang sa sinasabi. Wala namang problema sa akin kung magtrabaho ka. But you're not required to do that. Ikaw lang nagdesisyon nun. If you need money, sabihin mo lang. May bibigay din akong weekly allowance para naman. Donato, hindi ko kailangan ng allowance mo. Wala naman na kaming inaalalang utang dahil nabayaran na yun ng magulang ko gamit ng perang ibinigay ng mga magulang mo. So makakaipon naman na ako sa sarili kong trabaho. Sa papel mo lang naman ako asawa. Wala kang obligasyon na suportahan ako financially. Hindi kita inuobliga. Seryosong paliwanag niya na hindi na ikinakibo ni Donato. Gusto ko nang magpahinga. Araw-gabi pinagdarasal ko na sana. Mabuntis agad ako.
Dagdag pa niya bago nagtalukbong ng kumot at muling ipinikit ang mata. Lumipas ng mabilis ang kanilang staycation. Friday na. Dumiretso sila sa bahay ng magulang ni Donato para sa salo-salong inihanda ng mga ito. Invited ang ibang relatives. Hindi na lang niya alam kung sino-sino kasi wala namang naging oras na ipakilala siya isa-isa sa mga ito. Mommy, nakangiting sambit niya bago nakipagbeso. Sorry po, we're late. May dinaanan lang po. Paliwanag niya dahil 10 minuto na silang late ni Donato. Inabot na kasi sila ng mild traffic lang naman dahil sa pagiging mabagal ni Donato. It's fine. We understand. Si Tita Melva mo. Hinihintay na ang pagdating ninyong mag-asawa. Halika, palamig na ang food. Anyaya pa nito na agad naman nilang sinundan patungo sa dining area. Hindi bago kay Lovely na makisalamuha sa mga mayayamang tao. Dahil bata pa lang siya, may gintong kutsara na rin siya sa bibig. Ngunit mas pinili lang niyang maging simple. Kaya nga nang maghirap man sila, nagawa pa rin niya makapag-adjust. Binati naman siya ni Tita Melva pero alam niyang pakitang tao lamang. Nakita niyang kasama nitong babae na kasing edad lang din niya kung titignan. Si Melva, good friend ko. Ito ang nag-iisa rin niyang anak. Si Celine ang nagpakilala sa kanila. Melva, si Lovely, only child din siya. Ngunit alam niyang hindi siya only child, namatay lang ang kapatid niya. Mami, may kapatid po akong namatay. Pagtatama niya na ikinagulat nito at agad humingi ng pasensya. I forgot about that. Sorry talaga, iha. Mami, ayos lang po. Bumaling siya kay Melva. Ikinagagalak ko pong makilala kayo, Tita Melva. Wika niya at napangiti naman ito ng bahagya. Ipinakilala na rin siya sa iba pa ng mga kamag-anak na talaga ni Donato. Habang abala sa kwentuhan ng mga ito, nag-excuse muna siya para magpahangin. Para kasing hindi siya makahinga ng maayos dahil karamihan ay bisita ng biyanan niya. Napahilot siya sa sentido dahil hindi pa nawawala ang pagod at puyat niya sa naging staycation nila. Nagawi ang tingin niya kay Donato at sa anak ni Melva. Nakita niya na nakalingkis ang braso nito kay Donato na para bang walang asawa yung niyayapos nito. Hindi sa nagsiselos siya pero may dignidad at delikadesa pa rin siya. Hanggat kasal sila, may kapangyarihan pa rin siyang protektahan ng pangalan ng pamilya ni Donato na kanyang dinadala at ang natitirang dignidad sa kanyang pamilya. Oo, may dignidad pa rin sila. Buo siyang nakuha ni Donato. Malinis, may pinag-aralan at masasabing galing pa rin sa mayamang pamilya. Lumapit siya sa dalawa. Ngumiti siya pero wala muna siyang sinabi dahil nais niyang tignan kung may kusa ba itong didistansya. This is Hazel. Si Donato nang nagpakilala bago tinanggal ang nakakapit na kamay ni Hazel sa braso ni Donato. Hazel, that's my wife. Ah, yung binenta ng mga magulang? Ngumiti naman ito matapos ang malamang pasaring. Gusto mo ng advice? Mahinahon niyang tanong. Gusto ko lang i-share sa'yo. Baka kasi hindi mo alam o kaya hindi ka aware. Inangat ni Lovely ang kamay niya upang ipakita ang daliri niya kung saan nakasuot ang wedding ring nila ni Donato. Pagkasal ng isang lalaki kahit gaano mo pa to kakilala, dapat dumidistansya ka at limitahan ang kilos mo. Pok-pok at kerengking lang kasing gumagawa ng estilo mo. So kung may delikadesa ka sa katawan mo, you will stop flirting my husband. Dahil kung ipipilit mo ang gusto mo at pakay mo, hindi ako magdadalawang isip na ipakalat ang kalandian mo sa asawa ko. Mariin niyang paliwanag. Forced marriage lang naman to. Why are you acting like that? Natawa pa si Hazel na talaga namang nakakainsulto. Legal kaming kasal. Para lang sa kaalaman mo. We had an agreement. Donato, sa tingin ko, dapat mong ipaunawa yun kay Hazel. Dahil mukhang slow siyang babae. She's right, Hazel. I told you don't do this. Ayokong ma-issue at lumaki pa to. Stay away from me. Paliwanag ni Donato pero malakas na natawa si Hazel na talaga namang ayaw magpatalo. I want to do that. Hindi mo naman siya gusto, diba? Don't mind her. Pinapalaki mo lang ulo eh. Hindi kanya dapat tinatali. Dahil ginagawa mo lang naman to dahil kay Tito. Pinilit ka lang nila sa wedding kaya hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa babaeng yan. Ngunit ang namumuong tensyon ay naputol nang bigla silang lapitan ni Celine na ina ni Donato. Nandito lang pala kayo.
Hinahanap na si Donato ng dad niya para sa cake slicing. Nak, tonight nasasabihin ng ama mo ang paglipat niya ng posisyon sa'yo. I'm so happy for you. Bumaling din ito sa kanya. Lovely, forced marriage man ang nangyari. Gusto ko lang malaman mo na totoong nais kita para sa anak ko. At sana kung maaari, maging totoo na lang ang pagsasama ninyo para happy family na. Napatingin siya kay Hazel para asarin ito. Inirapan siya nito ng palihim kaya naman nakaramdam siya ng tuwa na makitang para itong maglulumpasay sa inis. Sa biyahe wala siyang imik, ngunit binasag ni Donato ang namayaning katahimikan. Matagal na akong pinaparamdaman ni Hazel. Hayaan mo na lang siya. Hayaan? Hayaan na landiin ka? Not in my face. And not in front of me. Gets mo? Nakakainis mang sabihin pero exclusively, sa akin lang ang talong mo. Ultimo laway mo. Hindi mo sisirain o yuyurakan ng pamilya ko. Lalong-lalo na ako. Bakit pag ginawa ko yun? Tanong pa nito, kahit nasa daan pa rin ang atensyon. Gusto kong malaman ang gagawin mo. Magigising ka na lang na kasing liit na lang ng bell pepper ang pinagmamalaki mo sa akin. Natapakan nito bigla ang preno, kaya nauntog siya sa harapan. Good morning po. Good morning din po. Balik na bati ni Lovely sa security na nakabantay sa entrance ng hospital. Back to work na siya. Sobrang sarap sa pakiramdam na makabalik sa trabaho at maramdaman na may freedom pa rin pala siya. After na mga pangyayari sa buhay niya lately, nakangiti siyang nag-in bago dumiretso na sa kanyang duty. Nurse Lovely, si Doc Cholo. Pakilala ng katrabaho niyang si Nurse Len. Doc, si Nurse Lovely po. Ilang weeks din po siyang nawala kaya ngayon lang po ninyo siya nakita at makikilala. Ngumiti sila sa isa't isa. Bumalik rin naman sila sa trabaho at kasama siya nitong nag-round. Hindi siya palakibo dahil nakafocus lang siya sa trabaho. Hindi dahil sa masungit siya. Hindi siya lutang pagdating sa trabaho dahil buhay ng mga pasyente ang nakasalalay. Hindi pwedeng mamali. Malaking problema yon at bad history record hindi lang sa kanya kundi pati na sa hospital. Straight ang duty ni Lovely sa unang araw dahil may naging problema sa kanyang kapalitan. Straight duty din si Doc Dagams. Cholo Dagams ang full name nito at pogi talaga. Naririnig kasi niya na crush ito ng mga nurses lalo na yung mga OJT. Nurse Lovely, sabay ka na. Alok nito nang makita siyang nag-aabang ng masasakyan sa labas ng hospital. Baka ho ibang ruta. Mapapalayo ka lang, Doc. Nakakahiya naman kung ihatid pa siya nito, diba? Parehas silang pagod at puyat. Ngunit muli itong nagsalita. Saan bang place mo? Baka naman malapit lang or kahit sa padadahan na mismo kita ihatid. Sa La Costa Subdivision, parang 20 minutes away from here, Doc. Really? So malapit lang pala talaga. Same place lang eh. Sakay na, magkapit bahay lang pala tayo. Wika pa nito na ikinatango niya. Bagong lipat lang ako. Malayo kasi ang kondo ko sa hospital. So naisip kong mag-subdivision na lang malapit sa trabaho. Bagong lipat lang din kami ng asawa ko, Doc. Oh, that's good. So newlyweds? Yeah, but forced marriage. Ngunit muntik niyang matampal ang bibig niya dahil nadulas agad siya sa taong ngayon lamang niya nakilala. Napabuntong hininga siya bago sumubok na bawiin. I mean, bagong kasal lang po last week lang. Napaiwas siya ng tingin at tinuon na lang sa labas upang hindi makaramdam ng hiya. Don't worry, hindi ko naman ugaling manghusga. Problema naman yun ng iba so wala akong masasabi. We're both professionals and we can be friends too. Paliwanag nito na nakaalis talaga sa hiya niya kasi sobrang simple nitong kausap. Salamat po sa paghatid. See you tomorrow, Doc. Napatingin ito sa numero ng bahay nila. Sa pangatlong bahay lang ako. Sobrang lapit lang. Pwede kang sumabay sa akin kung duty natin parehas. I don't mind. Mukha kasing walang nagsusundo sa'yo. Mahirap din talagang ginagabi sa daan. Mahirap na sumakay. Napakabait nito, pero tinanggihan niya ang alok ni Cholo. Hindi na po, Doc. Ihati din naman po ko ng asawa ko kapag may free time siya. Okay, see you tomorrow, Nurse Lovely. Hinintay niya itong makaalis bago siya pumasok sa loob. Muntik pa siyang atakihin sa puso nang biglang bumungad si Donato sa kanya. Ugali mo rin palang manggulat. Napabuntong hininga siya habang hinihilot ang dibdib niya dahil sa biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso.
Nakita kita mula dito. Bawal akong lumandi pero ikaw pwede. Parang ang saya-saya mong kausap yun ah. Si Dr. Dagams ang kausap ko. Pangatlong bahay lang siya. In short, katrabaho ko siya. At nakita mo bang lumingkis ako sa kanya? Mabait lang yung tao, kaya sinabay niya ako Donato. Paliwanag niya bago pabagsak na naupo dahil puyat at pagod siya. Mukha siyang gandang-ganda sa'yo. Crush ka ba niya? Inamin niya sa'yo? Obvious naman kasi. Bakit hindi mo sinabing may asawa ka na? Pinaningkitan siya nito ng mata na tila isa siyang sospek sa krimen na iniimbestigahan ni Donato. Si Hazel, friendly lang din naman siya. Hindi siya nagpakita ng reaksyon. Ibang friendly sa may hidden agenda. Sa ugali mong yan malamang kung hindi ako nagbanta. Baka tinuka mo na si Hazel. Hindi ako naniniwala sa inyong mga lalaki na hindi nyo kunwari tipo ang isang babae na lapit ng lapit sa inyo. Cause in the end of the day, may pechay pa rin yun. Hindi ito kumibo, tila ayaw makipagdiskusyon sa kanya. Pumasok ka? Tanong niya. Yeah, madaming kailangan gawin sa kumpanya. Sa tingin ko, mapapadalas ang overtime ko. Pero since may usapan tayo na pipiliting makabuo agad, gagawa ko ng time for that para hindi masira ang night routine natin. Paliwanag nito na para bang business lang ang kanilang pinag-uusapan. Pasa ko tonight, sobrang wala akong energy para sabayan ka. Dapat hindi laging ganito ha. Paano na mapapadali ang pagbuo kung palagi kang straight sa trabaho? Makapagsalita ka naman akala mo, tinatai lang ang bata no? Ngayon lang naman ako nag-straight. Napahilot siya sa sentido at napapikit. Ihahanda ko lang ang dinner. Sambit nito bago dumiretso sa kusina. Habang siya ipinapahinga muna ang sarili kahit sandali lamang. Tumunog ang cellphone ni Donato na naiwan nito. May tumatawag sa'yo. Ikaw nang sumagot, baka si mami lang yan. Wika nito kaya dinampot niya ang cellphone. Ngunit nakita niyang si Hazel ang tumatawag. Hello? Walang ganang sagot niya bago hinintay ang isasagot nito. Si Donato, siya ang kailangan kong makausap. May ginagawa siya, ipaparating ko na lang. It's about business. Since wala ka namang alam sa business, siya dapat ang makausap ko. Pakisabing tatawagan ko na lang ulit siya. Binabana nito ang tawag. Pinuntahan niya si Donato sa kusina. It's Hazel, business daw. That's true. Isa siya sa modelo ng kumpanya, sa bagong product na inilabas. Napatangu-tangu siya. Nakita niyang bell pepper sa table at agad itong kinuha. Nakatitig siya kay Donato nang durugin niya ito gamit ang isang kamay niya. Nakita niyang paghawak ni Donato sa ibabang parte nito. Pinagmasdan ni Donato ang tulog niyang asawa. Napakahimbing ng tulog. Bakas naman na dahil sa pagod. Napangiti siya dahil naalala na naman niyang kasungitan nito pagdating sa inilalatag nitong usapin patungkol sa respeto, dignidad at pagkatao ni Lovely. Lovely ang pangalan pero napakasungit. Bulong pa niya habang natatawa. Dinukot ni Donato ang cellphone niya at kinuhanan nito habang natutulog. Napakaamo at cute kasi nitong tignan. Hindi rin ito pakitang tao sa kanya. Unlike others na nakakasalamuhan niya. Etong si Lovely, una pa lang na nakilala niya, hindi maipagkakailang tapat talaga at hindi mapagsamantala. But deep inside, he knows that they're on the same boat. Parehas gustong tumakas pero may kailangan munang gawin before that. Ngayong nagkasundo na sila, sana lang talaga walang maging problema. When it's time to let go. Inalis niya na ang titig sa asawa at tumabi na dito para makapagpahinga na din. 6:00 pa lang, gising na si Lovely. Nagising siya nang makarinig ng ingay sa kusina. Naka-open lang kasi ang pinto, so agad siyang bumaba upang i-make sure na walang nangyaring masama. But to his surprise, nakita niya na may basag na baso. Wala pa man ding tsinelas si Lovely kaya baka matapakan ito. Nakita niya din ang gulat sa mukha nito at balak sanang damputin ng mga bubog pero pinigil niya ang asawa. Huwag kang gagalaw. Lumapit siya at kinarga ito para iupo sa table. Sinuri niya muna ito kung may natapakan ba na bubog o may sugat. Careful, bubog yan. Alam kong nurse ka at kung masugat ka, you know what you need to do. Pero pwede bang mag-ingat ka naman? Mas gusto pa yatang masugat ka eh. Nakabuntong hininga siya bago kumuha ng walis at ng dustpan para linisin ang basag na bubog. Si Lovely ay nakatitig lang sa kanya. Nakamasid lang ito na parang ayaw maalis ang tingin.
Napangiti siya bago flinex ang kanyang muscles. Bakit sobrang pogi ko ba sa paningin mo? That's normal. Kasi biniyayaan ako eh. Hindi na bago sa akin. Alam mo, ayos na sana eh. Putol nito sa kanya. Like super gentleman mo sa paningin ko kanina. Parang sinapian ka ng anghel. Nakatitig ako sa'yo kasi nakaboxer ka lang. Tapos, nakapatayo pa yan. Sinabayan mo pa ng kayabangan kaya imbis na pupuriin sana kita, naudlot pa. Nabwisit lang ako sa'yo eh. Lumayas-layas ka nga sa harapan ko at pakalmahin mo yan baka makatusok pa. Ngunit imbis na magsalita, muli lang siyang nag-flex ng isang muscle bago lumakad pabalik sa silid nila. Dumiretso na siya sa shower para naman maging fresh. Nagawa na rin niyang pakalmahin ng kaibigan niya. Lumabas siya na bihis na. Si Lovely, inihanda ng almusal nila. May pasok ka rin? 8:00 kang pumasok. Umuwi ka kinabukasan ng gabi. Nakabawi ka na ba talaga ng tulog? Mamaya hindi ka na pwedeng mag-straight. Unang araw mo para kang magsusuicide sa trabaho mo. Naiiling niyang wika kay Lovely. Sanay na ako sa ganun. Pag kinukulang kami. But as you said, maaga akong kukunin kung palaging ganun. Kaya hindi na yun mauulit. Yes, nakabawi naman ako. Masarap ang tulog ko. Tsaka nakakaidlip naman ako sa hospital gada break time. Napatango na lang siya. Binagalan niya ang kilos niya dahil balak niyang isabay si Lovely. Naiwan niyang susi sa kwarto kaya binalikan niya. Minadali niyang lumabas para maabutan ng asawa. Pero napatigil siya nang makitang kausap na naman ito ang katrabaho nitong doktor. Tila inaalok itong sumabay. Kaya naman napataas ang kilay ni Donato. Madahan siyang lumakad papalapit sa dalawa. Walang masamang ekspresyon. Formal lang para hindi naman siya mukhang naiinis sa doktor kahit na naiinis naman talaga siya. Doc, this is my husband. Si Lovely nang nagpakilala. Kaya naman, ngumiti siya at inabot ang kamay. Donato, pakilala na rin niya at tinanggap naman ito ni Cholo. Cholo, pangatlong bahay lang ako. Oo nga, nabanggit nga ng asawa ko. Hinawakan niyang kamay ni Lovely. Nice to meet you. Dagdag pa niya bago bumaling kay Lovely. Ihahatid na kita from now on. Wika niya bago nagpaalam na kay Cholo. Excuse us, baka lang malate pa siya sa trabaho. Yeah, go ahead. See you at the hospital, Nurse Lovely. Napangisi ng lihim si Donato. Si Lovely naman, takang-taka sa kanyang inasal. What was that? Don't tell me. Nagsiselos ka kay Dr. Dagams. Why would I? Wala naman, sinisigurado ko lang. Mamaya ko na lang din ang susundo sa'yo. Bilin pa ni Donato bago nag-focus sa pagmamaneho. Bandang 7:00 pa out na siya dahil palabas na daw si Lovely kaya naggagayak na siya. Ngunit sumakto naman ang natanggap niyang tawag mula sa pinakamahalaga nilang kliyente. Hindi niya magawang tanggihan. Kaya papunta na siya sa fine dining restaurant na napili ni kliyente. Ngunit nakita rin niya na kasama nito si Hazel at mukhang nagkakatuwaan sa kwentuhan ng dalawa. Nandito ka na pala. Si Mr. Infiel, inanyayahan din niya ako gaya mo. Ani Hazel, napahawi pa ito sa buhok bago bumaling sa VIP client. Napatango na lamang siya rito. Hindi sumasagot si Lovely sa kanya kanina at hindi na rin niya ito magawang tawagan. Si Lovely ay nabagot na sa paghihintay kaya nang mag-alok si Cholo, sumabay na siya dito. Wala na kasi siyang masasakyan. Hindi niya magawang sumagot sa tawag ni Donato kanina dahil naka-duty pa siya at naiwan niya ang kanyang cellphone. Ngayon na siya naman ang tumatawag, wala itong sagot. Inisip na lang niya na baka nag-overtime ito dahil nasabi nitong madaming kailangang gawin sa kumpanya. Nakapag-iwan naman siya ng mensahe na nakisakay na lang siya kay Cholo. Kaya hindi na nito kailangang alalahanin kung nakauwi na siya. Hindi kanya na nasundo. Oo nga po, Doc. Salamat ulit kahit nakakahiya na lagi akong free ride. Maliit na bagay lang naman. Tsaka wala naman na tayo sa oras ng trabaho. So you can drop the formality. Nakakailang din kasi minsan. Napatango siya bago hinintay na makaalis si Cholo. Habang si Donato, naparami ang inom. Natanggap kasi niya ang mensahe ng asawang si Lovely na sumabay naman pala ito kay Cholo. Sa inis, ay ibinunto na lamang niya sa alak ang pagkadismaya niya. Nawala na siya sa focus at hindi na inintindi ang mga sinasabi ni Mr. Infiel kasi sa alak na siya nakafocus.
Si Hazel na lang ang nakikipagkwentuhan at lumilibang sa matandang negosyante. Napauwi ko na si Mr. Infiel. So ikaw, anong balak mo? Maglasing na lang? Maayos ka naman kanina. Bakit bigla kang naglasing dyan? Naiinis nitong tanong. Inagaw nito ang huling tagay niya. Donato, nagawan ko ng paraan kaya hindi nakahalata si Mr. Infiel na hindi ka nakafocus sa mga sinasabi niya. Pasalamat ka na lang talaga dahil kasi isinama niya ako. May tagasalo ka. Daldal ito ng daldal pero wala siyang pinakikinggan ni isa man sa sinasabi nito. Hindi ako manunood dito at magiging taga-alaga mo ha? Nakakainis ka na talaga. Hindi lang talaga kita matiis because I like you. Sa place ko na lang muna ikaw mag-stay tonight. Sabi pa nito bago hinaplos ang buhok niya. Ngunit kahit lasing, nasa tamang pag-iisip pa rin naman siya. Pinigil niya ito sa mga sinasabi at dinampot ang kanyang cellphone. Hinanap niya ang numero ni Lovely upang ito'y tawagan. Bakit ka napatawag? Bakit mo ko tinawagan? Pinagsasasabi mo. Ikaw ang tumawag sa akin, Donato. Lasing ka? Akala ko pa naman nag-overtime ka. Pero lasing ka lang pala. Napabuntong hininga pa si Lovely. Hindi ako lasing. Nakainom lang. Yes, nakipagkita ako sa... Pinutol ni Hazel ang kanilang usapan. Lasing na siya. Don't worry about him. Nakipagkita ka kay Hazel, hindi sa kliyente. No, may kliyente talaga di ba Hazel? Baling niya sa dalaga pero hindi siya nito sinagot. And so what? Masama bang makipagkita sa akin ha? Napapikit ng mariin si Donato. Hazel, masama siyang magalit. Tigilan mo nga ang kasinungalingan mo. Mapapahamak ako sa ginagawa mo. Give me the address. Pupuntahan kita. Mahinahong utos ni Lovely bago binaba ang tawag. Siya naman ay agad na sinend ang address bago bumaling kay Hazel. Umuwi ka na. Huwag ka nang paabot sa asawa ko. And why? Gusto kong ma-sure na makakauwi ka. Dito lang ako, hihintayin ko siya. Matapang at matigas na paninindigan ni Hazel bago siya hinawakan sa braso. Inalis niya ang kamay nito. Halos may kalahating oras din bago nakarating si Lovely. Ngunit imbis na sa kanya ito dumiretso, si Hazel ang hinarap nito. Sinabi ko na sa'yo na lubayan mo ang asawa ko. Bakit ba sobrang dedicated ka ha? Hindi ka naman nag-a-apply bilang artista. Hindi mo na kailangan gawin to, Lovely. Sinampal niya si Hazel. Hindi kami nagbabahay-bahayan, Hazel. Lalong hindi peke ang kasal namin. Hindi ako magpapababoy sa inyong dalawa. That's why I'm doing this. Hintayin mong legal separation namin bago ka magpakamot at bumuka ka sa asawa ko. Madiing wika niya bago inalis ang kamay nito kay Donato. Manong, tara na po. Nagpatulong na lang si Lovely sa nakuha niyang service na taxi. Mabigat kasi si Donato, kaya baka makalas naman buto niya kung mag-isa niya itong aakayin. Sasama ka talaga sa asa-asawahan mo? Mataray pang tanong ni Hazel. Natawa siya bago ibinagsak si Donato. Mamili ka kung saan ka sasama. Sambit niya sa asawang napadaing. Ngayon ka mamili para matapos ng kahibangan ng impaktang to. Duro pa niya kay Hazel. Taas noon naman na hinarap ito ni Hazel at tumaasang siya ang pipiliin ito porkit lasing si Donato. Ngunit natawa siya sa sinabi ng asawang lasing. Bakit mo ba ako pinamimigay? Sama ng ugali mo. Gusto ko nang umuwi. Matulog at yakapin ka. Hinawakan ito ang binti niya. Inaantok na ako, tara na. Muli ay inalalayan niya ito. Umalis ka sa daraanan namin dahil baka hindi na ako makapagtimpe. Masipa kita, Hazel. Banta niya bago nila ipinasok sa taxi si Donato, katuwang ang driver. Binigyan na lamang niya ito ng extra payment dahil pati sa pag-akay kay Donato, nakisali pa ito. Umalis na sila. Si Donato'y nakasandal sa kanya at isinisiksik ang muka sa leeg niya. Bakit ba sa kanya ka na naman sumabay? Napabuntong hininga pa ito habang nakapikit pa rin. Naaamoy niya ang hininga nito na amoy alak pero may mint din naman. Wala naman siyang naaamoy na mabaho kay Donato simula umpisa. Mukha lang itong baldado't mabaho nung una. Pero hindi naman pala literal na mabantot. Bakit ka naglasing? Sinungaling ka pa. Kasi sabi mo meeting with VIP client ko no. But the truth is meeting with Hazel naman pala. Napapairap pa si Lovely habang ginigisa ang asawa sa mga tanong niya. Hintayin mo ang legal separation bago ka lumande. Pwede ba? Makakatiis naman ng babaeng yun. Sa ngayon, ipayo mo nang mag-skoba na muna ng pechay niya para maibsan ang pangangati.
Bakit ba pinagbibintangan mo asawa mo? Hindi ko naman alam na kasama si Hazel. Ikaw nga, si Dr. Dagams. Kasama mo na naman, di ba? Gusto ko yata niya kahit pa alam naman niyang may asawa ka na. So naglasing ka kasi naiinis ka kay Cholo? Natatawang tanong ni Lovely habang si Donato nakasiksik pa rin ang mukha sa leeg niya. Naramdaman rin niya ang labi nitong kumikilos. Donato, nasa taxi ka, wala sa bahay. Umayos ka nga dyan at huwag kang gumawa ng kalukuhan. Bulong niya dahil nakakahiya sa driver na mahuli ang kanyang asawa. Donato, please, kahit ngayong gabi lang magbehave ka naman. Bulong niya habang pinipigilan ng asawa na alam niyang matapang lang kasi nasa impluwensya ng alak. Nakarating naman sila sa bahay. Siya nang naghirap na ipasok ito sa loob kahit na halos mabalian na siya ng buto sa bigat nito. Pagewang-gewang kasi ang lakad nito, pero kanina sa taxi, napakagrabe ng ginagawa nito sa kanya. Napairap siya nang ihiga ito sa kama, pero isinama siya nito sa pagbagsak. Ang ending tuloy, nakapatong siya sa lasing na asawa. Mariin siyang napapikit at kahit anong pilit niyang kumawala, mahigpit siyang niyakap ni Donato na para bang isa siyang unan. Inilagay siya nito sa gilid at mas hinigpitan ng pagkakayakap pero nakakahinga pa naman siya. Donato, bitiwan mo ko. Hinampas pa niya ito pero bigla itong nagmulat, nakatitig sa kanya. Pakawalan mo ko, Donato. Gusto ko magtimpla ng kape para isaboy sa'yo. Inis na sabi pa niya pero natawa lang ito habang nakatitig pa rin sa kanya. Mamaya na, payakap muna. Pero nagpupumiglas siya. Ngunit mas lumala lang kasi kiniliti siya nito ng kiniliti para tuloy siyang batang tawa ng tawa. Sa huli, hingal niyang hinabol ang paghinga dahil sa kalokohan ni Donato. Ipangako mo sa akin na hindi mo siya magugustuhan. Sambit nito kahit nakapikit ang mga mata. Ayaw kong nakikita ang kasama mo ang doktor na yun. At bakit? Nakataas ang kilay na tanong niya. Selos yan? I thought you don't like me. Sabi mo gusto mo lang akong... Pinutol siya nito sa pamamagitan ng halik. Panandalian lang bago ito muling tumitig sa kanya. Ipinagdadamot mo ko, so dapat ako rin, di ba? Dapat ko lang din i-make sure na hindi ka niya lalandiin dahil hanggat hindi mo ko nahihiwalayan, legally, sa akin ka lang. Well, may punto naman ito, pero ang kaibahan nila, hindi naman siya nakikipaglandian, hindi gaya ni Hazel. Maayos siyang nagtatrabaho at si Cholo. Friendly lang talaga ito. Besides, alam naman ito na may asawa siyang tao. There's a big difference between her and Hazel. Hindi mo kailangang mag-alala kasi alam ko ang limitasyon ko at alam ko kung nilalandi ako ng isang tao. As of now, friend lang naman kami and nothing more. Ikaw lang nagbibigay ng isipin sa sarili mo. Why don't you just focus on your job? How? Sa tuwing nakikita kitang masayang kausap ang doktor na yun, naiinis ako. Sa tingin mo nagsiselos ako? Baka nga nagsiselos ako, Lovely. Napakunot ang noo niya. Hindi naman ito sasabihin ng isang Donato na hindi nakainom. Napabuntong hininga siya bago ito tinapik. Go to sleep. Sobrang dami mong nainom. Kung ano-anong sinasabi mo. Lasing o hindi, naiinis ako na palagi kang nakangiti sa kanya. Habang sa akin palagi kang nagsusungit. That's so unfair, love. Ngunit hindi niya pinansin ang sinabi nito. Sa tinawag nito sa kanya siya natuon. Love? Yeah, love for short. Yun naman pala. Pinaikli naman pala ng gunggong. Hinaplos nito ang mukha niya. Napangiti ito. Para akong gago. But I have all the rights. Halikan ka. Buntisin ka't Pero nabitin ang sinasabi nito dahil nakatulog ng hinayupak. Pabitin! Sigaw ni Lovely sa isipan niya bago napatitig sa kisame habang mabilis ang tibok ng puso. Masakit ang ulo ni Donato nang magising siya. Nasinagan lang naman siya ng araw kaya siya nagising dahil masakit na ito sa balat. Napabalikwas siya at pilit na binalikan ng alaala kagabi. Ngunit pailan-ilan lang ang malinaw na bumalik. Mukha ni Lovely ang tanging natatandaan niya. Sa pagkakatanda niya ay sinundo siya nito. Napabuntong hininga si Donato bago umalis sa kama. Lumabas siya upang tignan kung umalis na ba ang asawa. Nakita niya ang pagkain sa table. May iniwan ding mensahe si Lovely nang tignan ng phone niya. Ipinaghanda siya nito ng almusal bago pumasok. Napangiti si Donato tagad na nag-almusal habang hindi maalis sa isipan niya si Lovely.
na mukhang inaalala din siya. Inalagaan pa siya nito kagabi kahit na hindi niya ito nagawang masundo. Napatingin siya sa oras, hindi na siya makakapasok dahil tinanghali na naman siya kaya maghapon na lang siya sa bahay. Mamaya ay siya na lamang susundo kay Lovely para naman makabawi. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Hazel. Ibababa ko to kung hindi ito tungkol sa trabaho, Hazel. Bungad niya nang sumagot sa tawag ng dalaga. Inalala nito kung ba't hindi siya nakapasok. Masakit ang ulo ko at tinanghali na ako. Hazel, ipapaalala ko lang na modelo ka lang at hindi ka sekretarya. Ibinaba niya na ang tawag dahil ayaw niyang magsayang ng oras. Dumiretso siya sa shower upang mawala ang kumapit na amoy ng alak sa katawan niya. Bandang 7:00, bumiyahe na siya para manundo. Nakapagluto na rin siya ng dinner nila bago umalis. Ready na. Sabay na lang silang magdi-dinner pag uwi sa bahay. Oh, bakit nandito ka? Gulat na tanong pa nito nang siya'y makita. Para manundo sa'yo, unless you don't want me to be here. Salamat sa almusal na iniwan mo para sa akin ah. Sambit pa niya bilang pagbawi sa pagsusungit niya ng biglaan. Maliit na bagay. Ilang sandali lang out ko na rin naman niya. Hintayin mo na lang ako sa labas. Napatango siya pero nakita niya si Cholo kaya agad siyang gumawa ng dahilan para ito ay makausap. Pwede mo ba akong i-consultation? Bigla kasing kumirot biglang sa tagiliran ko eh. Pagsisinungaling niya na ikinakunot ng noo ni Lovely. Sige na, pumunta ka na sa gagawin mo. Etong si Cholo na lang ang susuri sa akin. Pagtataboy niya pa sa asawa na nahihiya yata, daway siyang makipag-usap kay Cholo. Dok, ang itawag mo sa kanya. Huwag kang feeling superior. Nasa hospital ka. Bulong ni Lovely. Dok, pasensya na po sa asawa ko. Sa iba ko na lang po siya ipapasuri. Alam kong fully schedule ka. Don't worry, ayos lang. Inanyayahan siya nito sa doctor's room. Maupo ka. Alok pa nito bago inayos ang stethoscope. Sabihin mong nararamdaman mo sa akin para... Una, kumukulo ang dugo ko sa iyo, Dok. Putol niya dito. Sa tuwing tumititig ko sa asawa ko, parang gusto kong dukutin ang mata mo. Naiinis ako sa iyo kasi nakabuntot ka sa asawa ko at palagi siyang isinasabay. Ayaw ko talaga na palagi mong kinakausap ang asawa ko, kahit na wala naman na sa trabaho. Nakatitig si Donato kay Cholo ng seryoso. Itigil mo na kung may balak kang landiin ang asawa ko. We're married legally. Magiging kabit ka lang. So pwede ba? Pwedeng dumistansya ka sa asawa ko. Bahagya itong natawa. Mabibilang ko sa kamay ko kung ilang beses mo siyang tinawag bilang asawa mo. Ipinamumukha mo sa akin ang bagay na obvious namang alam ko. Ayaw ko mang himasok sa kung anong setup ang umiiral sa inyo sa iisang bubong. Ngunit aware naman ako na forced marriage lang naman ang namamagitan sa inyo. Believe me or not, wala ka naman talagang dapat ikabahala. Kasi nakikipagkaibigan lang naman ako. But knowing na pinagseselosan mo ko, that's funny. Really funny. Para lang makausap ako nagsinungaling ka pa kay Lovely. Lovely? Sobrang comfortable mo naman yatang tawagin sa pangalan ng asawa ko. Napairap pa si Donato. Warning pa lang to. Sa akin lang ang asawa ko. Hindi ako naniniwala sa iyo lalo na sa malagkit mong tingin. Masisisi mo ba ako? She's adorable. I'll be honest, Donato. Papasok ako sa buhay niya kapag legally separated na siya sa'yo. Padabog na tumayo si Donato. Tingnan natin kung mangyayari yun. Walang separation na mangyayari. Matigas niyang paninindigan bago lumabas sa room. Buwisit siya. Bulong pa ni Donato bago dumiretso sa labas. Hinintay niya ng matyaga ang asawang si Lovely. Nainip ka? Tanong nito nang pagbuksan niya ng pinto. Hindi. Nawala ang antok ko sa mga isinusugod sa ER. Sa susunod, si Cholo na. Kasi sobrang natutuwa ako sa kahanginan niya. Ha? Mas mahangin ka pa nga eh. Natatawang biro nito na ikinasama ng loob niya. Biro lang yon, wag kang OA. Lasing na lasing ka kagabi kung ano-anong sinasabi mo. Naalala niyang sinabi kagabi na naputol. Yung may karapatan din akong mahalin ka? Totoo yun. May karapatan naman talaga ako cause I'm your husband. Napasinghap ito sa kanyang sinabi. Lasing ka na naman ba? Nilalagnat ka? Sinalat nito ang leeg at noo niya. Normal naman ah. Sambit pa nito na kanyang ikinatawa bago kinuha ang kamay nito at inilapag sa kanyang dibdib. Is this normal too? Tanong niya
nang madama nito ang mabilis na tibok ng puso niya. What if I told you that I like you? Anong magiging? Nakakagutom, masarap bang niluto mong dinner? Pilit na iniiba ni Lovely ang usapan. Labis ang kaba ni Lovely kung ano bang nangyayari sa kanila ni Donato sa mga oras na ito. Nais niyang ilihis ang usapan para naman makahinga na siya ng maluwag kasi parang kinakapos siya ng hangin. Lovely, what? Gusto mong paniwalaan agad kita? Donato were married by force. Baka lang nakakaligtaan mo yun. Plano nating mabuntis mo ko kaagad kasi maghihiwalay na tayo ng landas. Pero ano tong pinag-uusapan natin? Pagak na natawa si Lovely. Sa tingin ko, naliligaw tayo eh. Yun ba ang tingin mo? Habang ikaw naliligaw, ako pakiramdam ko, nahanap ko ang sarili ko simula nang makasama kita. Araw-araw, nakikita ko yung halaga mo at yung mga bagay na hindi ko naman pinapansin. Parang lahat, bigla ko na lang nakita. Binenta ko ng magulang ko pambayad utang. Let me remind you of that. Para sa ama mo, business lang to. Nakuha mo nga ang posisyon mo kasi pinakasalan mo ko, diba? Para lang ang trophy sa'yo at sa daddy mo. Display lang ako. Nakatitig siya kay Donato. Si mami mo lang naman ang genuine na tumanggap sa akin. Nararamdaman kong totoo ang pagtanggap niya sa pamilya ko. Pero ang dad mo, it's all about business. At tayo kung maging puhunan lang. Naiintindihan mo ba? Gusto kong makalaya at makapagsimula ulit. Then gagawin natin yun. Let's start again. Parang nagliligawan pa lang. Hindi kita gagawing trophy. Pinaandar na ni Donato ang kotse. Napasandal na lang siya sa upuan upang ipahinga ang utak niyang ginulo ni Donato ngayon lang. Ngunit hindi niya namalayan na napahaba pa lang tulog niya. Dahil imbis na umuwi sa bahay, hanggang ngayon, bumabiyahe pa rin sila ni Donato sa lugar na hindi na nga niya alam. Napansin din niyang umaga na. Sobrang tagal pala niyang nakatulog. Donato, anong kalukuhan to? Donato, hindi ako nakikipagbiruan. Saan mo ko dadalhin? Malapit naman eh. Buong gabi na tayong bumabiyahe. Sabi mo nais mong magsimula, diba? Yun din ang gusto ko. Ngunit hindi ka magsisimula na wala ako, Lovely. We will figure this out kung ano ba itong nararamdaman natin. And when we go back to our place, dapat wala nang pag-aalinlangan. Paliwanag nito habang nasa daan pa rin nakatuon ng atensyon. May rest house ako sa probinsyang to. Maliit lang pero malinis pa rin naman dahil pinapaalagaan ko yun. Siraulo ka na ba? Wala man lang dalang damit at alam mong may trabaho pa akong naiwan. Nandyan lang ang trabaho. Pero kung palalagpasin natin ang pagkakataon na mapagtanto ang nararamdaman natin, sa tingin mo ba may pagkakataon pa ulit to? Hindi na kumibo si Lovely. Natahimik siya at tinanaw na lang ang daang binabaybay nila. Namangha siya nang makitang sa unahan ng rest house isang napakagandang tanawin. Natanaw niyang napakagandang dagat at tila napakasarap maglakad sa dalampasigan. Magsisimula tayo dito sa lugar na to, Lovely. Napangiti siya, may saya sa kanyang puso at alam niyang malapit na nilang mapagtanto kung ano nga ba yun. May mga ekstrang damit ako dito na sa tingin ko naman, kasya sa'yo ang mga t-shirt ko. Napataas ang kanyang kilay. So anong isusuot kong panty ha? Sana naman inisip mo man lang, diba? Bakit ka pa magpapanty? Hindi mo na kailangan yun. At bakit naman aber? Hinaplos nito ang mukha niya. Dahil tatanggalin ko din naman yun. Napasinghap si Lovely. Nakatanaw si Lovely mula sa rest house paharap sa dagat. Nakakagaan sa pakiramdam na si Donato ang kanyang kasama. Hindi niya alam kung saan at paano nagsimulang mahumaling ang asawa niya sa kanya. Pero iyong inakala niyang hindi niya matatanggap ito ay mali pala dahil wala siyang pag-aalinlangan nang sabihin ni Donato na muli silang magsisimula at sa pamamalagi sa lugar na ito, gagawin nila lahat upang mapagtanto kung handa ba nilang ipaglaban ang nabubuo nilang damdamin. Inihanda ko ng pamalit mo. Wika nito nang yumakap sa kanya mula sa likod niya. Masaya ka naman ba na kasama mo ko? O galit ka pa rin? Pasensya na kung nagdesisyon ako nang hindi hinihingi ang opinyon mo. Hindi mo ko maisasama kung ayaw ko talaga, Donato. Dahil kahit igapos mo pa ako dito sa rest house, gagawa ko ng paraan para makatakas mula sa'yo. Ngunit nakita mo bang ginawa ko yun? Gusto kong ituloy ito kasama ka. Magaan ang pakiramdam ko dahil para ako nakalaya. Paliwanag niya habang inaamin ang totoong nararamdaman sa mga oras na ito. Pag-uwi natin at kapag maayos nang namamagitan sa atin,
Ipinapangako kong ipapaalam ko sa kanila na hindi nasapilitan ang pagsasama natin. Hinagkan siya nito sa batok. Hindi kita gagawing trophy, Lovely. Sambit nito habang siya iginawi ang kamay niya sa batok nito upang mas ibaon ang labi ni Donato sa leeg niya. Mahal kita. Mahal na mahal kita, asawa ko. Walang sino man ang pwedeng umago sa'yo at sa'yo lamang din ako. Masaya akong ipinagdadamot mo ko kay Hazel. Hindi mo alam kung gaano ko kinikilig. Ngayon alam ko na kung anong dahilan ng kasiyahan at kilig na yun. Dahil lang totoo, nahulog na pala ako sa'yo sa unang gabi pa lang natin bilang mag-asawa. Mahal din kita. Nautal pa siya dahil bumili si Donato. Ikaw ang nagpalaya sa akin. Hindi ako nagsisisi na ikinasal ako sa'yo. Wala na akong agam-agam at pagsisisi, Donato. Pabayaan na natin ang mga taong umuusig at nangihimasok sa buhay natin. Nais ko sanang simulan muli natin ang ating pagsasama na may pagmamahal at respeto sa bawat isa. Ang mga sinabi mo at ipinangako mo, lalong-lalo na ang pagmamahal mo sa akin, ay ang pangahawakan ko hanggang sa huling hininga ko sa mundong to. Masayang naglapat ang kanilang labi at nagpatuloy sa mainit na tagpo. Napakagandang umagang bumungad sa kanila. Simoy agad ng hangin na napakapresko ang dumampi sa kanilang balat. Nakaupo sila sa buhanginang nagkakape habang pinagmamasdan ng mga alon sa dagat. Ito pa lang ang pangalawang araw nila dito sa probinsya, pero naging maayos agad ang resulta. Napag-usapan nilang magiging future nila ng magkasama habang bumubuo ng pamilya. At napagtanto na napakalalim ng pagmamahal na natagpuan nila sa piling ng isa't isa. Bumalik sila ni Donato pero hindi sila dumiretso sa bahay nila, kundi sa tahanan ng mga magulang ni Donato. Hindi na kasi ito makapaghintay, kaya kahit galing sa biyahe, sinabihan na siya nitong harapin ang mga magulang nila. Dahilan para pati ama't ina niya, imbitahan nila para masaksihan ng magandang ibabalita nila. Hawak kamay sila ni Donato. Siya na lamang ang naiilang kaya nakayuko siya. Wala namang sinasabi ang mga magulang nila dahil sa kanila nga magmumula ang usapin. Itinaas ni Donato ang kamay nila, suot ang wedding ring nila. Gusto ko lang sabihin upang ipaalam sa inyo na we're not doing this by force. Bukal sa loob namin ang panibagong pahina ng aming sinimulan. Mahal ko si Lovely, mahal ko ang asawa ko, at gusto ko na pong magbitaw sa kumpanya. Ayaw kong maging trophy ang asawa ko at gawing puhunan para lang sa kapakanan ko at sa posisyon na nakuha ko lang naman dahil sa nagpakasal ako sa kanya. I'm serious about this, Dad, at wala akong pag-aalinlangan. Lalagay kami sa tahimik ng asawa ko at sana irespeto ninyo ang desisyon namin. Mahabang paliwanag ni Donato na ikinangiti ni Lovely. And Hazel, oras na umalis ka sa kumpanya, aalis din siya bilang mukha ng bagong produkto. Bakit ngayon ka pa aalis kung kailang magandang takbo ng kumpanya? I don't care about that woman. All I need is my wife. At ito ang desisyon ko. Ibabalik ko ng kumpanya. Magfo-focus na ako sa asawa ko. Napabuntong hininga na lang ang ama nito. May magagawa pa ba ako? Naiiling ang ama ni Donato habang ang ina naman nito ay napaluha. I'm so happy. Mito balae. Sabat ng kanyang ina. Malaki ang kasalanan namin sa aming anak na si Lovely. Irerespeto namin ano man ang maging desisyon niya kasama si Donato. Napakabait talaga ng Panginoon dahil hindi niya hinayaang masira ang buhay ng aming anak kahit pa kami itong naging dahilan. Gusto ko na pong kalimutan ang mga bagay na yon. Masaya na po ko sa kung anong naging buhay ko ngayon. Mahal po namin ang isa't isa. Yun po ang pinakamahalaga. Paliwanag niya sa ama't ina bago niyakap ang mga ito. Nagpaalam na sila upang umuwi. Ngunit bago tumalikod si Donato ay may sinabi pa ito. Dad, marriage and love is not a business. Sambit nito bago lumakad na papalabas, hawak ang kamay niya. Nanggigilid ang luha ni Lovely sa sobrang saya. Bumalik sila sa bahay nila hindi para mag-stay pa doon kundi para mag-impake ng kanilang mga gamit. Dahil hindi na sila maninirahan dito kundi sa probinsya kung saan nila napagtanto ang kanilang pag-ibig para sa isa't isa. Napakasimpli't walang masalimuot o drama na naganap masyado. Isang desisyon lang ang ginawa nila na talaga namang nakapagbigay katahimikan sa kanilang mga puso't isipan. Sa huling pagkakataon upang makapagpaalam ng maayos sa trabaho,
Kinailangan niya magpasa ng resignation letter. At bilang galang kay Cholo na naging katrabaho rin naman niya, ay maging dito ipinaliwanag niyang planong pag-alis dahil sa napagkasunduan nilang mag-asawa. Pasensya na, ilang araw rin pala akong wala. Yeah, I heard about that. Pero naisip ko na may rason ka naman. So, kamusta ka naman? Masaya. Napakasaya ng puso ko ngayon, Cholo. Sa labas ng hospital sila nag-uusap. Me and my husband, we're doing great. Mahal ko siya at mahal niya ako. And then, we end up with each other kahit na naging forced marriage lang. Ngayon nga ako naniniwala talaga eh. Pag pala talaga nakasama mo yung isang tao sa iisang bubong, doon mo nakikilala yung taong yun. Hanggang sa malaman mo kung magiging compatible ba kayo for each other. Kung ano bang nangyari sa pagsasama ninyo na hindi naman talaga ninyo pinlano. Masaya din si Cholo para sa kanya. I thought, you will not end up with each other. Hindi ka mahirap mahalin. That's why nakita ng asawa mo at nalaman niya ang halaga mo at dulot mo sa buhay niya. Sabi ko sa kanya, papasok ako sa buhay mo pag legally separated na kayo. Muntik niya na nga akong suntukin. Sumbong pa ni Cholo. But you know what? I'm happy na sinabi ko yun para mailabas niya kung ano talagang nararamdaman niya. Napangiti si Lovely. Well, thanks for that. Para ka palang naging si Cupido sa amin ni Donato. But the truth is I like you. Pag-amin ni Cholo, the first time I saw you gusto na kita. But I can't do that. Nakatali ka na sa kanya. Sa ngayon gusto pa rin naman kita pero mas masaya ako kung saan ka masaya. Hindi alam ni Lovely ang sasabihin niya ng mga sandaling ito. Ngunit sa huli, maayos naman ang naging pag-uusap nila. Nakauwi na rin siya at inabutan pa rin si Donato na nag-iimpake. Napangiti siya at hinaplos ang noon itong pawisan na. Ipasa ko ng resignation. Pwede na tayong bumiyahe mamaya. Napatango ito habang nakangiti. Mauunawaan ko kung ayaw mong umalis sa trabaho. Pwede naman ako mag-adjust, wife. Hindi mo gagawin yon. Aalis tayo at magsisimula sa lugar na yon na walang pinagsisisihan. Tumango naman ang asawa niya at nagpatuloy sa ginagawa. Nakarating naman sila ng matiwasay sa magdamag nilang biyahe. Lumipas ang 1 linggo, napakabanayad ng lahat at ang pamumuhay nila sa probinsya ay talaga namang priceless. Private property nila ito kaya walang nakakapasok basta. Pero nakikipagkapit-bahay naman sila sa bandang baryo dahil doon na rin naman sila namimili ng mga kailangan. Ngunit madalas, ang groceries na binibili nila, good for 1 month. Wala na nga siyang mahihiling pa kasi kumpleto na talaga sila. Dito, sisimulan natin ang pagbuo ng ating masaya at munting pamilya. Sambit ni Donato habang yakap siya at hinahaplos ang buhok niya. Salamat kasi, ako ang pinili mo. Hindi lang mapigilan ni Lovely na maging emosyonal nitong mga nakaraang linggo. Paulit-ulit siyang nagpapasalamat at sobrang na-appreciate niya ang sakripisyo ni Donato para sa kanya. Ikaw din naman iniwan mo ang trabaho mo para lang makasama mo ko dito at para makapag-focus sa pamilya na pinaplano natin. Sakripisyo mo rin yun na talagang ipinagpapasalamat ko araw-araw. Napakaswerte ko nagigising ako sa umaga na nandyan ka. Inaasikaso mo ko. Minamahal at hindi mo ko iniwan. Napasinghot pa silang dalawa kasi parehas na silang naiiyak. Donato, alam mo ba, delayed na ako. Buwan-buwan, normal naman akong reglahin Ngunit simula honeymoon natin until now, wala pang dumarating na dalaw sa akin. Sa tingin mo ba, buntis na ako? Lately, emosyonal at may amoy na nakakapagpaduwal sa akin. Ayokong sabihin sa'yo agad kasi baka false pregnancy lang. Pero ngayon mas tumitindi ang kutob ko Paliwanag niya na ikinagulat ng asawang si Donato. Bili mo ko ng PT. Ikaw naman kasi, inaraw-araw mo ko. Nahihiyang sambit pa niya bago na paiwas ng tingin. Araw-gabi honeymoon nila. Para bang sumasabak sila sa gera kasi bakbakan talagang malala. Daig pa nilang nasa 365 days na mga bida sa sobrang init ng mga tagpo. Bumili si Donato ng PT. Napakabilis lang nito. Kasi ilang minuto lang ang lumipas, nakabalik na agad ito. Nanginginig pa ang kamay na inabot sa kanyang PT. Lihim siyang natawa sa reaksyon nito na animoy intense ang resultang hinihintay. Ngunit bago siya mag-take ng PT, ay nagbili na siya na wag munang umasa, lalo't may mga case ng false pregnancy. Whatever the result is,
I still love you, my wife. Hindi kailanman mawawala yun at mababawasan. Araw-araw, lumalalim ang pag-ibig ko sa'yo. I love you, my wife. I love you so much. Pumasok na siya sa banyo dahil cheesy na masyado si Donato. Shucks, 2 guhit ang resulta. Pero inulit niya ulit to confirm kung talaga bang positive ang result. Confirm. Hindi niya mapigilang isigaw. Si Donato, umiiyak na pala dahil sa narinig habang tinatawagan ng ina. Niyakap siya nito't pinugpog ng halik. At nang sumagot ang ina niya, agad itong nagbalita. My wife is pregnant. She's pregnant, Mom. Daddy na ako. Mami, may magiging apo ka na. Pumalaho na rin ang iyak ang ina nito habang ang ama ni Donato masayang masaya din sa natanggap na balita. Ingat na ingat si Donato nang yakapin ulit siya nito. I'll be a good husband and the best dad. Lumuluha pa nitong sambit. Naiyak din siya sa saya kaya naman wala siyang ibang masabi. Ngunit alam ni Lovely sa puso niya na tuloy-tuloy na ito. Wala nang makakapaghiwalay sa kanila ng lalaking ipinilit lang naman na ikasal sa kanya, pero ngayon, totoong minahal na niya.